So, bakit ko sinabing Night Queen build, mga idol? Kasi ang build na to, lagi kayong... Okay guys, this is 500 plays. So, for today's video, pag-usapan naman natin ang tungkol sa Sorcerer build, no? The build 1. So, I call this build the Night Queen build. So, why Night Queen build? So, explain ko later mga Lodi Cakes kung bakit yan ang tawag ko sa kanya. Pero kung hindi ka pa nakakapag-subscribe kay 500 plays at bago ka pa lang sa aking channel, maaari lamang i-click mo na ang ating notification bell and subscribe button para lagi kayong updated sa mga videos and contents natin mga idol. So, ito na, huwag na natin patagalin. So, ito na nga mga bossing ang pag-uusapan na nga natin itong source build or the build 1. So, bakit ko sinabing Night Queen build, mga idol? Kasi ang build na to, lagi kayong bulag o lagi kayong nabablind sa sa sorcerer na to. So, guys, so what is the focus stats ng build 1 natin? So, ang build 1 natin, mga Lodi Cakes, ay unang-una sa lahat, ang kailangan nating i-focus dyan is, of course, the accuracy. Accuracy is the very important stats. Sinasabi ko lagi yan dito sa game na to. Kung hindi ka tatama, wala kang damage. Okay, totally no damage kapag wala kang accuracy. So, skip na natin yan kasi alam nyo na yan mga idol, yung accuracy is the talagang importante sa lahat. So, the second stats is yung raw stats na kailangan natin i-max is yung critical ng character. So, yung the crit is the most very effective stats dito para sa source natin na the Night Queen build or the build 1. So, kailangan natin i-max yan para sa Frost Orb, mga idol. So, bakit yung Frost Orb? So, para lagi siya lagi siyang nagti-trigger ang ang Frost Orb na to, lagi nati-trigger ang kanyang effects ng skills niya. What is the effect of this skill, mga idol? So, i-check natin kung ano ang effect ng skill ng source na to, So, i-check natin dito kasi wala tayong subclass na source. So, tingnan natin dito yung skill ng Frost Orb. Yung Frost Orb is yung tier 8 niya is ito, When crit hit occurs, 50% chance to trigger the severe cold. So, severe cold, mga idol. Ito yung kailangan mong ma-trigger, Triggering 100% chance plus stun success is equal to freeze for 5 seconds. So, alam na natin yan, mga Lodi Cakes. Dahil dito, ang kailangan natin para unlistan tayo sa mga kalaban natin. So, lagi sila napopros. So, free hit ka ngayon always sa kanila, mga Lodi Cakes, So, yun ang dahilan kung bakit papataasin natin yung critical ng source. And then, the third stats na kailangan natin, kailangan nyo pataasin to sa enchants ninyo. So, may idea na kayo kung ano to. Of course, the dev success, mga Lodi. So, dev success, mga idol. Why dev success? Kailangan nating i-max ang dev success niyan to what? Di ba? To trigger all the effects of your skills. Alam naman natin na kapag mataas ang dev success mo, nandun yung mga debuff and yung buff ng mga skills mo. So, magagamit mo yan, mamamax mo yung potential ng skills ng isang character kapag natitrigger ang dev success or bash niya. Diba? So, magagamit yan, mga idol, sa Thunderstorm, Sa Thunderstorm na skill, mga Lodi Cakes, ito yung may chance na ma-reset or mag-cooldown ulit ang ang Thunderstorm. So, ayan yan, mga idol, nandito yan, When bash occurs, resets the cooldown of Thunderstorm with 5% chance, Kahit 5% lang yan, pero kapag na-reset yung Thunderstorm na yan, mga Lodi Cakes, tuloy-tuloy naman yan. O, ibig sabihin niya, naka-double damage ka na kaagad, lalo na kapag na-stun pa yung kalaban mo. So, hindi talaga siya totally makakagalaw. So, stationary na lang siya. So, wala siyang magagawa. Papanoorin niya na lang yung character niya. Kasi, nag-yellow nga siya, di ba? And then, ayan, matitrigger yung mga skill attack boost natin. Yan, yung mga bash attack pa na additional.
And then, meron pa yan. Of course, sa Frost Orb din, no? So, kailangan mo rin i-trigger yon kasi nga, nangangailangan ng dev success din yon mga Lodi Kicks. And then, the Blizzard na, na skill. Yung Blizzard, asan na yung Blizzard skill? So, hanapin natin. Yon, ito, yung Blizzard skill, mga Lodi Cakes. So, may mga skill kasi ang source na kailangan ng plus debilitation success, no? So, kailangan ng dev success talaga to trigger the frostbite. So, para ma-trigger yung frostbite, kailangan mo nito ng dev success na mataas para di ba, yung mga hindi siya makakatakbo. Alam naman natin yung source is napaka lawak ng range niya. So, ibig sabihin yan, so tuloy-tuloy ka lang ng ng pagdi-debuff sa character ng kalaban. Pwedeng pagka na-trigger yung movement speed niya, banat ka ng konti, tapos wag mo siyang palalapitin, atras ka, banat ka na naman, para nalalaro niyo yung yung skills niyo. Hindi yung magi-skill ka lang, nakatayo ka lang, wala. Talagang pagka nahawakan ka ng kalaban mo, patay ka, talo ka. 'Di ba? Pag ikaw naman yung na-stun. Kasi alam naman natin, ang source is na pakalambot. Pero may nagagawa naman ng paraan 'yan, yung pagiging malambot ng source, 'di ba? So kahit saan ka maglaro na na game, when it comes sa magic build na mga karakter, malambot talaga 'yan. Pero malakas naman yung damage niyan, bawing-bawi ka naman. So papaano natin maiiwasan na ma-burst tayo ng ng ating kalaban. So ito na yung papasok ang tinatawag natin na KD rest. So ang KD rest, kapag hindi ka na KD, of course hindi ka ma-knockdown, di ba? Kasi nga anti-KD nga yan, no? So hindi ka mababurst, makakapag-dash ka, makakalayo ka sa combo ng kalaban. And then masisira yung gameplay niya kasi nga gusto kanyang gusto niyang ipin down, and then that's the time na gagawin niyo yung mga combo niya, lalo na kapag ka-warrior yung kalaban mo. Yun yung tawag nito, advantage mo doon kapag hindi ka naki-KD. And then hindi rin magti-trigger yung mga stun ng stun ng warrior, lalo din sa mga skills niya. Alam niyo naman na ang warrior ay napakaraming skills ng stun. Okay. And then pwede nyo naman ding dagdagan ng stun success or the silence success, 'di ba? Na sa treasure to mga Lodi Kicks. 'Di ba? Kung pwede nyong dagdagan 'yan or sa enchants. So mamili kayo na lang diyan sa tatlo na 'yan kung ano yung isasama nyo sa dev success mga Lodi Kicks. So, ang the fifth stats natin is of course the bash attack, kasi nga maximum damage ang kailangan natin. Kailangan natin ma-wipe out kagad yung kalaban natin. Kasi nga kapag ka sa team play kasi maganda tong sorcerer. Kapag ka sa team play, siyempre of course kailangan natin ma-wipe out yung kalaban natin ng mabilisan. So kailangan mo ng maximum damage. So maximum damage is equal to bash attack and crit attack damage. Kasi nga mataas yung crit mo, kailangan mo ng crit attack damage din. So, hindi naman kailangan na sobrang taas. As long as na, natitrigger mo yung mga, mga skills mo, yung mga debuffs mo. So, goods na yan mga idol. So, hindi ka naman lalaban na mag-isa lang eh. May kasama ka. Tandaan mo may team ka. 'Di ba? So, very effective ang source kapag ka merong team play. And then, sumunod dito mga idol is the skill attacks. Diba? Kung nakikita nyo dito sa mga skill ng, ng source, lalo na to, laging may mga lumalabas dito na skill attack boost, no? Depending doon sa shield na nag-occur or sa sa skills ng character mo, 'di ba? Kung depending on the number of shield stacks, 'di ba? Si stacks niyan, so 15% na skill attack boost ang mandadagdag doon sa skill damage ninyo. So marami yan, maraming skill niya na ganyan ang sorcerer. So sa spirit naman mga Lodi, ang recommended kong spirit is anything naman, no? Depende, lalo na sa legend, kasi hindi naman tayo lahat nabibigyan ng legendary na spirit na gusto natin, 'di ba? So minsan talaga meron talagang sablay, pero ang sasabihin ko lang na gusto niyo, ang pwede niyo kunin is kung gusto niyo ng medyo hindi kayo na burst, so hatiin niyo yung yung spirit niyo. Maglagay kayo ng K-Deres na spirit, yung may K-Deres na spirit, syempre, 'di ba? And then, may anti-stun na spirit. Diba ito? Anti-stun to the spirit para hindi kayo nabuburst kaagad. And then, the rest is
yung pampalambot na ng kalaban. Tulad nito, yung Huska, ganyan, minus sa all damage reduction, and then pampataas na mga AQ or crit. So, ito, tulad nito, pwede rin to. Basta anything na may kinalaman dun sa build ng character ninyo. So, yun yung dapat na spirit na para sa inyo. So, wala naman tayong pag-uusapan na about dito sa sa source masyado. And then meron naman din tinatawag na ibang source, yung cooldown build na source, yung mabilis yung cooldown. O pwedeng-pwede 'yon, talagang nakakabwisit 'yon, yung ganung kalaban, no? Kasi lagi kang nasa silence, lagi kang kung ano-ano na lang, 'di ba? So maganda 'yon. Pero sige, subukan natin gumawa ng content doon or sa build na yon, try natin. Kasi ito, ang ginawa ko tong source build na to, it depends naman sa mga nakakalaban ko, sa mga nakikita kong mga build ng character dito sa Mirror. Yung sa mga based on my experience to, sa mga nakakalaban kong class dito sa Mirror. So doon ako mga nahihirapan na build. So yan, sinishare ko sa inyo mga idol para at least meron kayong idea. And then sabi ko nga, hindi lahat ng build dito o hindi pwede na yung isang build is laban sa lahat, mga lodi. Ang build na nandito sa Mirror is balance, mga idol. Merong merong anti dito sa build na may pangontra at meron ding panlaban sa build na yan. O, di ba? So it depends na lang talaga sa player kung paano mo i-manage yung build ng character mo. Mamimili ka lang, mga idol, wag mong chapsuyin. Wag mong mamili ka lang ng isang path ng isang path lang ng tawag nito, build mo. Isang linya lang, wag dalawa, wag paliko-liko. Talagang sabog ang build mo yan. Magugulat ka na lang, tatamarin ka dyan, promise, 'di ba? So, ang ang pros and cons naman nito, medyo malambot siya, yung pros niya, medyo malambot, pero bawing-bawi ka naman sa sa damage, no? Kayang-kaya naman bawiin ng ng tawag nito, ng KDRS yan, na hindi ka ma-burst ka agad, tsaka yung anti-stun mo na na tawag nito na stats. Pero ang kalaban mo lang dito, mga idol, lalo na yung Lancer na mataas yung KD success, and then yung matataas ang crit crit damage or crit attack. So talagang mapupunit ka doon. Kaya nga, ang gagawin natin dyan, clutching tayo. Gamitin nyo yung mabuti, yung skill nyo, yung nag-yellow kayo. Ano bang tawag sa skill na yon, mga idol? So check nga natin. Anong tawag doon sa skill na yon? So may frozen, frozen block ata yun, the frozen block, mga idol. Yung frozen block yun, tawag doon. So yun lang, mga idol. So guys, maraming salamat sa panunood at tinapos mo yung ating video. Thank you so much, and maghintay lang kayo at gagawa tayo ng raffle draw para sa mga viewers and subscribers natin, mga idol. So antabay lang, hintay-hintay lang kayo sa mechanics na gagawin natin. And thank you so much, mga Lodi Cakes. Mag-ingat lagi, always and forever. Okay.